Explore pa more tayo sa mga lugar na hindi pa nadidiskubre ng marami. Katulad ng sandbar sa Sorsogon, kung saan sandamakmak daw ang starfish, ang kilo-kilometrong coral garden ng Bohol, at ang misteryoso raw na ilog ng Dumaguete na bigla na lang daw nagbago ang kulay. Kalahating oras sakay ng bangka. Matatagpuan ang 800 meters na sandbar sa Prieto Diaz sa Sorsogon na star-studded daw. Nagkalat kasi rito ang sangkatutak na starfish na meron pang iba't ibang laki at kulay. Ito ang Halabang Lapis Sandbar na binansagan din nilang Starfish Island. Siguro ko sa temperature ng aming lugar, akma ang klima namin kung kaya marami ang starfish sa aming lugar. And noon pa, even ang mga mangingisda namin, napapansin na nila na meron talagang presence of or abundance of starfish. Ang mga starfish o sea stars, uri ng marine invertebrate, itinuturing na mahalagang predator sa ating ecosystem. Ang normal na kinakain ng starfish kasi ibang maliliit na hayop din tulad ng clams, mga tahong. Tumutulong din siya makakontrol ng population, ng dami ng ibang hayop, ng dami na lumot. Kapag nakontrol yun, syempre magkakaroon ng balance. Matagal na raw nagkalat ang mga starfish dito. Pero 2 taon pa lang ang nakararaan nung nagsimulang mapansin ang kakaibang kislap ng mga ito sa kanilang Seaman Core Tour o Seaweeds, Mangroves, and Corals Tour. 500 pesos lang kada tao ang tour. Makapagtatampisaw pa sa sandbar kung saan unli ang mga starfish. Ang magbabarkadang ito, nag-viral ang kanilang mga litrato mula sa Starfish Island. At dahil hindi raw sila maka-get over sa ganda ng lugar, binalikan pa nila ito. Bataw! Gusto namin ulit masulit ang summer kasi mag-June na. Huling hirit sa tag-init. Yes na yan! Paalala lang ng tiga-DENR na nagbabantay sa lugar, pwedeng hawakan ang mga starfish basta't nakalubog ang mga ito sa tubig. Pag nainitan sila, mamamatay sila eh. So kailangan pag papipicture sila, babasain po nila para hindi naman po mag-dry yung ng skin. Pinagbabawal namin ang pagkuha ng starfish. Paalala lang po sa ating mga turista, as much as possible, bawasan natin ang pagdala ng mga pagkain na naka-plastic and huwag masyadong kumain sa sandbar or dito sa area ng mangrove. Huwag nating abusuhin kung anong meron tayo sa dagat, just like starfish dito sa aming lugar, para hindi sila maubos. So i-preserve natin. Magnitude 7.2 ang lindol na tumama dito sa Bohol. October 2013, nagdulot ng pinsala sa Bohol ang tumamang 7.2 magnitude na lindol. Pero mula sa trahedyang ito, may umusbong na tila natatagong ganda ang kalikasan sa barangay Tangnan sa bayan ng Loon. Ang tinatayang 400 hectares na lupaing ito na dati raw napapaligiran ng dagat umangat pagkatapos ng lindol at unti-unting tinubuan ng mga halamang mapula-pula ang dahon. Kaya kalaunan, binansagan nila itong Coral Garden. Ang dating seagrass na nakakalat sa buhangin, unti-unti raw napalitan ng mamula-mulang halaman na ang tawag nila bilang-bilang. Sea purslane or bilang-bilang in local name. After lindol, nag-uplift siya. Tas kitang-kita yung mga seagrasses. Because it's no longer submerged in water, yung mga seagrasses or seaweeds namatay. Biglang naging all white talaga siya. Later on, tumubo na yung mga
yung mga plant. Ang isa raw sa mga nakatuklas nito, si Crispin. May kakilala ako, tinanong niya kung napuntahan ko na ba ang lugar na to. Sabi ko, hindi. So, sabi niya, puntahan mo sir, ang ganda doon, may mga uplifted coral eh. Kinabukasan, nabigla kami kasi ang lawak pala at maganda naman ang grass. Dito na lang tayo magkuha ng picture. Siya rin ang nagbansag ditong Coral Garden. Tiningnan ko yung larawan, yung Meteor Garden back post, tapos nag-isip ako sa corals. So doon, pinangalanan ko na lang na Coral Garden kasi Meteor Garden yung dating sa larawan eh. Pinost ko sa page namin, doon nag-viral. Technically, it might not be right. Pero matatawag din po siyang Coral Garden kasi tumubo po siya sa sand o sa buhangin. Tapos yung mga buhangin are corals before. Binansagan na po kami yung autumn, capital of the Philippines. Tuwing tag-init, ang mga bilang-bila nagkukulay red-orange at nagiging berde naman tuwing tag-ulan. Sa ngayon, pinag-aralan pa kung bakit pa bago-bago yung color ng halaman na ito at kung ano pa yung dahilan ng pagdami nito. Sa ganda ng tanawin, ginawa na itong prenup location ng ilang mga ikakasal. Kapag low tide, pwedeng maglakad-lakad o humiga sa mga bilang-bilang. At heto ang tip para sa Instagram. Mas okay ang top shot. Nadatna ng aming team doon ang mag-asawang Jovenel at Sunshine. Nalaman po namin through Facebook na maganda dito. Na-meet po namin yung expectation namin at maganda po yung lugar. We encourage the tourists to be more responsible, especially sa mga garbages natin. Kung pwede lang po, i-keep na lang natin with us. At dahil sagana ang bilang-bilang, sinubukan ni Mang Carding na ipansahog ito sa tinolang isda. Yeah. Okay, sunod, natong ibutang, kining bilang-bilang. Mas lumasa ang tinolang isda sa loon. May konting alat na may konting asim. As of now, wala po pong advice ang LGU na pwede siyang kainin. Though hindi natin mapipigilan yung mga locals kasi sila po yung unang may alam kung paano to gamitin, kung ano pa yung ibang pakinabang niya. Malaking misteryo naman sa ilang barangay dito sa bayan ng Dawin kung paano ngang dating malinaw na tubig na umaagos sa 6 na kilometrong haba ng Masaplod River, nag-iba ng kulay, naging asul. Ang ilog tuloy naging parang swimming pool. May kwento dito nga dahil sa diwata, kaya na blue water dito. Naglalakad lang daw si Nelson noong Pebrero nung napansin niyang nagbago ang kulay ng ilog. Yung mga ilan naming residente, sabi nila baka lumabas daw ito mula sa Mahal na Birhen. May nagsasabi din na baka may mga nangyayari ng kababalaghan sa lugar. Maraming mga kakahuyan, baka may mga diwata na o mga engkanto na talagang dahilan. At mula noon, binagsana ng mga turista, lalo pat libre ang paliligo. Base sa isinagawang investigasyon ng FIVOX ng Department of Chemistry ng Silliman University sa Dumaguete at ng Department of Physics ng Negros Oriental State University. Ito yung tinatawag na Masaplod River, which is sulfur-enriched na tubig. Sa kabila naman, ito yung tinatawag na Hinalin River. So due to the chemical reaction po, ng dalawang tubig, nagmi-meet sila, yan po yung nakakos, kaya nagkaroon tayo ng bluish water. So yung mix-up na yun, plus yung precipitate na lumalabas or yung nilabas ng sulfur gases natin mula sa taas, most likely, yun yung nagkakos ng bluish effect dun sa Masaplod River. Pero dahil sa nagbagong kulay ng ilog, naging instant tourist spot ito. Wala naman pong kaso kung gagamitin siyang pampaligo ng mga tao. Sa ngayon po, ang ina-advise lang po namin hanggat hindi pa po nasasangguni siguro sa tamang ahensya, huwag pong gamitin yung tubig na pang-inom. Kasi yung pong white precipitate na nakikita natin, hindi pa po natin alam kung anong present na element or compound doon na pwedeng maging toxic sa tao or sa hayop. Tunay ngang nakamamangha ang kalikasan.
Sinong mag-aakala na nang dahil sa sakuna, lalo pang lulutang ang kagandahan? Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.